tayo bumasa ng kanyang mga salita. So salamat sa mga musicians natin. Bago tayo mag-pray sa isang maikling panalangin to bless His Word and to ask for the Lord's guidance, basahin natin ang ating main scriptures. Unahin natin ang John chapter 3 verse 30. John 3:30. Sabi ni John the Baptist, so si John the Baptist ito, sabi niya, He must increase, but I must decrease. So ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya'y kinakailangang dumakila o maitaas, ngunit ako ay kinakailangang bumaba. Then sa 1 Corinthians chapter 15, ito yung binasa na chapter ng ating kapatid Brother Jeric. Yung binasa niya ay from verse 13 about sa resurrection. At nabanggit niya na ang title talaga ng chapter na ito, dalawa yung title. Yung unang title ay The Resurrection of Christ, then sa baba ay The Resurrection of the Dead. So yung tinalakay ng ating kapatid ay about resurrection. Pero ang babasahin natin sa chapter 15 ay ang verse 9 and 10. Sabi sa verse 9, sabi na Apostle Pablo, For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10, But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Then sa 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16. 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16. Sabi diyan, This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16, Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me, first Jesus Christ, might show forth all suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Sabi niya, ako muna yung unang nakaranas nito, na ipinaranas ng Panginoon sa akin, ng mga tiisin, mga karanasan sa pananampalataya, na magiging pattern para sa mga mananampalataya pa. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Panginoon, pagpalain niyo pang mga salitang aming binasa. Ikaw po ang muling mangusap sa bawat isa sa amin, at tulungan niyo kaming maunawaan, Lord, ang iyong mga salita. Sapagkat ito'y aming samot na langin, hinihiling sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So, salamat sa exhortation ng ating kapatid, Brother Jeric, na yung tinalakay niya sa atin ay yung resurrection. So, yung topic natin ay may pamagat na not I, but the grace of God. At meron tayong subtopic or subtitle na the downward path. Paki-plus, Sir Mary Ann, para mailista ng mga nagno-note. Yeah. So, yan yung topic natin. Hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. Hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. At the downward path, ang daan na papunta sa baba. Na yan nasasabing, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kaya merong direksyon, mga kapatid, merong way na sinasabing pababa. At hindi ito literal na pagbaba, kundi ang ipinapakita ay ang humbleness and humility. Pero paano ba natin mararanasan ang humbleness and humility along the way? Ang magpakumbaba at manatiling mababa or nasa kababaan ay hindi basta-basta ito na-acquired. It is a trait or it is a character, an attitude
na hindi ito basta-basta nagagawa ng isang tao maliban na meron siyang maranasan. So, sa John chapter 3 verse 30, si John the Baptist ay namayagpag sa kanyang ministry. Siya ang mensahero sa unang pagparito ng ating Panginoon, is the first messenger. Siya yung katuparan ng Malakay chapter 3 na isinugo para ihanda ang daan ng ating Panginoon sa first coming. At maraming nagpabautismo sa kanya sa pagsisisi sa ilog ng Jordan. At naging kilala rin naman si John the Baptist. At dahil sa kanya, sa ministeryo niya, meron tayong kapatid dito, Brother Noel, na galing Baptist, na kaya sila naging Baptist, kaya ang pangalan ng kanilang samahan ay Baptist sapagkat they honor and they respect John the Baptist. At meron ngang nakakatawang kaisipan na naririnig ko lang naman ito pero hindi confirmed, na kaya Baptist sila sapagkat sinasabi nila na mas nauna si John the Baptist kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Na si Jesus ay master niya or teacher niya, si John the Baptist. Dahil si John the Baptist ang nagbaptize sa kanya. May mga ganong kaisipan. Pero ito mismong si Juan, mga kapatid, si John the Baptist, siya mismo ang nagsabi. Dumating yung araw na na-realize ni John at nakilala ni John kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa kabila na siya'y major prophet, major messenger, equipped by God, he was a strong prophet, na anupat kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa Diyos. Pero dumating yung araw na nagpakababa siya. Naranasan ni John the Baptist na mabilanggo. Kaya nga, maalala nyo, nung nasa bilangguan si John the Baptist, nung may mga disciples siya na dumalaw sa kanya at nagbalita, nangumusta sa kanya, isa sa sinabi niya doon sa mga disciple niya, tanungin nyo nga sa Jesus kung siya na ba yung hinihintay o meron pang ibang darating. Bagamat binautismo na niya sa River Jordan at nagawa na niyang sabihin na this is the Lamb of God who will take away the sins of the world. Nagawa na niyang sabihin yon, pero later on sa kanyang ministry, bago siya pugutan ng ulo, nasumpungan siya sa pag-aalinlangan. At nakita ni John yung kanyang kalagayan bilang tao, na sa tao ay may kahinaan, sa tao ay may kamatayan pa, may hangganan, lalong-lalo na the time na ang ating Panginoon ay hindi pa muling nabubuhay sa mga patay. At may dalawang grupo sa mga Hudyo na ang paniniwala patungkol sa resurrection. Ang isa ay ang mga Sadducee. Ang mga Sadducee, mga mahal kong kapatid, isa sa major doctrine nila, walang pagkabuhay na mag-uli. There is no resurrection. Pero yung mga Pharisee naman, isa dyan si Pablo, na naging tagapagturo din, at siya yung sumulat ng 1 Corinthians, ang mga Pharisee ay naniniwala na mayroong pagkabuhay na magmuli. So si Juan na Bautista, namatay siya na hindi pa siya, sabihin natin, hindi pa confirmed. Yung tinatawag na resurrection. Hindi pa niya nakita ang ating Panginoon na nagbangon sa mga patay, not like the other apostles, sila Pedro, sila Juan, nakita nilang muling nabuhay ang ating Panginoon. Pero dumating yung isang time na sinabi niya na ang Panginoon ay kinakailangang madakila o maitaas at siya ay maging mababa. Then, tungo tayo kay Pablo, mga kapatid. Sapagkat nais kong mag-concentrate tayo sa isang great apostle ng ating Panginoon. Yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 at 1 Timothy chapter 15 ay bahagi lamang ng kabuuan ng kaniyang buhay bilang isang apostol, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano
o tagasunod ni Kristo, pero makikita natin o masasalamin natin dito kung ano ang kanyang naging buhay, mga kapatid. Sa panahon natin, binibuild ng mga tao, binibuild ng school, ng mga organization na maging the best tayo sa ating sarili. Magkaroon ng pagkakakilanlan, maging kilala, maging successful, maging tanyag, maging sikat, para maitaas ka, para makilala ka ng mga tao, para igalang ka, irespeto ng mga tao, kinakailangan mong merong mapatunayan. Kinakailangan merong kang success or achievement. May mga taong tinitingala, nirerespeto, bukang bibig ng karamihan dahil marami silang nagawa sa komunidad na-achieve nila. At para maitaas ka, para mabigyan ka ng posisyon na mataas at mai-honor ka, kinakailangan maging magaling ka sa lahat ng bagay. At yan yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, mga kapatid, about sa giving all diligence. Pero ngayon ay titingnan natin sa balansing pagtingin ang biyaya ng Diyos. Sa mga nagbabasa ng Biblia o nagpapahalaga sa Bible, si Pablo ay merong 14 na sulat. Pero ito ay debatable dahil may mga nagsasabing 13 lang naman talaga ang sulat niya dahil ang Book of Hebrews ay hindi isinasama. Hati po ang mga nag-aaral na sinasabi nila ang Hebrews ay walang pagpapakilala ng author o ng sumulat. Hindi kagaya ng Roma, hanggang sa sulat niya kay Timothy, kay Philemon, kay Titus, lagi mayroong pagpapakilala si Pablo. Kaya sinasabi ng karamihan, ng ilan, na ang Book of Hebrews ay hindi galing kay Pablo. At kung nagbabasa tayo ng Bible, mga mahal kong kapatid, ang Book of Hebrews ay ang tila ba pinakahuling sulat ni Pablo. So tayo kasi, naging kasanayan na rin natin at nakamalayan natin yung traditional na paniniwala na ang Book of Hebrews ay sulat ni Pablo. So doon lang muna tayo. Kasi not-confirmed naman kung kay Pablo ba talaga o hindi. May nagsasabi na ang sumulat daw ang Hebrews ay si Apollo, yung isa sa kasamahan din nila. Dahil si Apollo ay isang talagang kilalang teacher na mas matalino pa kay Pablo. So sinasabi nila na yung sulat daw sa Hebrews ay mas mataas ang antas ng pagkasulat. Nang ito ay isulat sa Greek na salita at mga panulat, mas mataas daw yung antas nito. Kaya parang sabi nila, hindi ito si Pablo na sumulat. Ang number 1 na tinitingnan na possible ay si Apollo. So yan ay according sa mga pag-aaral. So bakit ba natin ito binibigyang pansin, mga kapatid? Dahil mamaya makikita natin yung pattern, yung ministry ni Apostle Pablo, ano yung nangyari sa kanya along the way. Mula sa kanyang past life at sa naging ending niya. Alam naman natin na siya ay dating Pharisee, kagaya ng binasa natin kanina, tagapag-usig siya ng church. Inuusig niya ang iglesia. So, kung tayo nagbabasa ng Biblia, kung titingnan nyo ang inyong mga Bible, merong 4 na gospel, tawag yan for gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Yan ay sulat ng mga disciple ng ating Panginoon. Din ang sumunod sa for gospel, ang Book of Acts. Din ang sumunod sa Book of Acts, sulat na ni Pablo, Roma. Tama po ba? So kung titingnan nyo ang Bible, ang una ay, tingnan nyo ang inyong mga Bible para makita natin. Bible study and preaching ito, mga kapatid. Tingnan nyo. Ang sumunod sa Acts ay ang Roma, then 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatia, Ephesians, then Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonian, then 1 and 2 Timothy, then Titus, then Philemon, then Hebrews. Pero sa mga pag-aaral, sa pinakamahaba na sulat niya, na linaanan niya ng panahon hanggang sa pinakamaikling sulat, ang pinakamahabang sulat niya ay ang Book of Romans, na merong 16 chapter. At ang sumunod ay ang 1 Corinthians, na meron ding 16 chapter.
Din ang sumunod ay ang 2 Corinthians na merong 15 chapter. At sa pagkakasunod-sunod, isinulat po at sabi natin, isinalansan ang sulat ni Pablo from Rome to Philemon, o sabi natin to Hebrews, medyo nabago yung Hebrews kasi nga, debatable yan. Hanggang Philemon tayo, na ayon yan sa haba ng sulat niya. Kaya sa pag-aaral, ang Romans, na sulat niya ay merong 7,111 words. Ang 1 Corinthians ay merong 6,830 words. Ang 2 Corinthians merong 4,477 words. Ang Galatian ay merong 2,230 words. Ang Ephesians merong 2,422 words. Philippians merong 1,629 words. Ang Colossian merong 1,582 words. Ang 1 Thessalonian merong 1,481 words. Ang 2 Thessalonian merong 820 words. Ang 1 Timothy merong 1,591 words. Ang 2 Timothy 1,238 words. Ang Titus merong 659 words at ang Philemon ay merong 335 words. So bakit naging panghuli yung 1 Timothy, 2 Timothy na merong 1,591 at 1,238 compare sa 2 Thessalonian na meron lamang 823 words. So nahati po kasi sa dalawang sulat, ang sulat ni Pablo. Ang Roma hanggang Thessalonian ay sulat niya ito sa church mismo. Kaya dapat aware tayo sa pagbabasa. Ito ay sulat niya in general sa lahat ng mga Kristiyano. At ang pangalawang bahagi ng kanyang sulat, mga kapatid, ay sulat niya sa individual. Kaya ang sulat niya kay Timothy, kay Titus, at kay Philemon ay very personal. So mas nakapokus siya sa isang tao lamang. Paano niya sinulatan si Timothy, paano niya sinulatan si Titus, at itong si Philemon. Pero yung Roma hanggang Thessalonica ay sulat niya ito in general para sa church. Pero ang sulat niya, pinag-aralan natin to dati, from Romans to Hebrews, isama natin yung Hebrews, hindi po yan ang ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon kung kailan niya naisulat. So titingnan natin ang taon, mga kapatid, para makita natin yung naging experience ni Pablo along the way. Habang tumatagal siya sa Panginoon, habang tumatagal siya sa ministry, bagamat marami siyang nagawa, maraming kapahayagan na dumating sa kanya, pero tingnan natin ang naging summary ng kanyang buhay. Ang pinakaunang sulat niya ayon sa taon mismo, mula nang siya'y makonvert from Judaism, persecutor ng church, isa siya sa may zeal na Hudyo na ipinagtatanggol ang paniniwalang Judaismo, kaya nga ipinapapatay niya ang mga convert ng Christians. Pero dumating yung panahon na yung dating may zeal, may pagmamalasakit at sobrang pagpapahalaga sa aral ng Judaismo na ikinagagalit ang pagsunod kay Kristo, dumating yung araw na siya yung na-convert. At nang ma-convert siya, mga mahal kong kapatid, nagpasimula siyang sumulat sa mga tao. At ang pinakaunang sinulatan niya, ang unang sulat niya ay ang sa Galacia. So, titingnan natin. Ang Galacia ay naisulat niya 48 AD. Ang Thessalonica, ang 1 Thessalonica ay naisulat niya ng 50 AD. Ang 2 Thessalonian, yung pangalawang sulat niya, ay naisulat niya ng 51 AD. So, ang pangalawang sulat niya ay para sa Thessalonica. Dalawang ulit siyang sumulat sa Thessalonica. Ang pangatlong sulat niya, ang pangatlong epistle na ginawa niya ay ang mga taga-Korinto. Ang 1 Corinthians ay naisulat niya noong 53 AD. At yung 2 Corinthians, yung follow-up na letter niya sa mga taga-Korinto ay noong 55 AD. At ngayon, sumunod pa lang yung Roma. Ika-apat na sulat niya ay ang Roma. At ito ay naisulat niya noong AD 57 or 57 AD. Then ang sumunod na sulat niya ay ang Episo, 60 AD. Then ang sumunod ay ang Colossus, 62 AD. Then ang Philemon, 62 AD, same. Ang Philippians, 62 AD. So halos magkakadikit na pala ito. Then ang 1 Timothy, ang unang sulat niya kay Timothy ay between 63 to 64 AD. Then kay Titus, ganun din, 64 AD.
Then sumulat siya ulit kay Timothy between 65 to 67 AD. So hindi na nailagay yung accurate. Then ang Book of Hebrews ay naisulat ayon sa pag-aaral 67 to 69 or 70 AD. So yun po yung mga sulat ni Pablo, mga mahal kong kapatid. Now, tingnan natin paano niya sinulatan ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng Panginoon like Timothy, para makita natin yung naging buhay niya along the way. So ang unang punto natin, meron akong tinatawag na the 4 stages of spiritual progression or growths. Ng mga nakaraan, tinatalakay natin yung stature of perfect man. Halos nakatingin tayo sa excellence, sa ibigay natin ng best natin. Giving all diligence, try your best, try even harder. Yun ay magandang bagay, mga kapatid. Pero kinakailangan natin ng isa pang bahagi na hindi nakikita. Na may kinalaman sa inward man natin, sa spiritual nating pagkatao. Kaya dito sa unang punto natin, the 4 stages of spiritual growth or progression. Sa Galatia chapter 1, ito yung unang sulat niya. Sa Galatia chapter 1 verse 1, sabi dito, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead. So, resurrection yung topic niya. Sa JNV, basahin natin, Sir Merian, or JNT. From Paul, who's called to be an apostle, did not come from human beings or by human means, but from Jesus Christ and God the Father, who raised Him from the dead. So si Pablo po ang sumulat niyan, mga kapatid. Sa ibang mga sulat niya ay Paul, the apostle of Christ. Sa unang bahagi ng kanyang ministeryo bilang tagasunod ng Panginoon, bilang disciple, then later on naging apostol, kung babasahin niyo ang kanyang mga sulat, mga mahal kong kapatid, makikita natin yung confidence. Walang masama sa confidence. Pero makikita natin na sa mga pahayag ni Pablo, lagi niyang sinasabi na, apostol ako. Nakita niya yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya, yung ministeryo na kanyang ginampanan, na naroon yung malaking paghanga niya, pagpapasalamat niya sa Panginoon na siya'y tinawag. At tayo, di man tayo lahat apostol dito, pero lahat tayo merong ministeryo. At kadalasan sa mga Kristiyano, mga mahal kong kapatid, sa pagpapasimula, andun talaga yung excitement, yung eagerness, di ba? Andoon yung kapag unang tutugtog ka, talaga naman. Unang mag-MC, magsusong leader, okay, naging unang, sabihin natin, naging part ng diakono, talaga namang halos gusto mong gawin lahat. Ganon din sa trabaho. Kapag na-hire ka sa isang posisyon, kaya nga yung mga regular na nauna sa'yo, nagiging madiskarte sila eh. Yung trabaho nila, dahil sa kasipagan mong bagong pasok ka, na gusto mong ipakita lahat ng galing mo, relate kayo? Yung mga datihan, yung mga regular, lahat ng gawa nila halos, ipapagawa sa'yo. Kasi ikaw naman, gusto mo yung 8 hours mo, pakita ka talaga nila na, abang, galing ni Jeric. Tama ba? Ibibigay mo lahat ng effort mo. Kahit ano yung ipagawa sa'yo, gagawin sa'yo. Ganon yung unang bahagi ng, sabi natin, karanasan ng tao sa larangan man ng practical o kahit sa spiritual, mga mahal kong kapatid. At sana nga ganon tayo. Na nung unang maging Kristiyano tayo ay excited tayo. Nang tanggapin natin ng Panginoon, we have the confidence that I am a Christian. Bagamat hindi pa ganun kalago, marami pang dapat matutunan, pero dahil na-meet ang Panginoon, narinig ang kanyang salita, naging part ng ministry, backup, musician, song leader, o ano pa man, andon yung confidence. Pag tinanong, ano ka? Pastor ako. Musician ako. So dapat makita natin yon na
we are grateful and thankful sa ministry ibinigay ng Panginoon sa atin. Part yan ng growth natin. Number 1, confidence in the calling. Ang unang stage ng spiritual growth na mararanasan ng isang tao ay meron siyang confidence sa kaniyang pagkatawag. Kristiyano ka man o may ginagampanan kang ministry sa church, you have the confidence and you have the excitement. Amen. Meron ba tayo niyan, mga mahal kong kapatid? Yeah. Yan po ang isa sa nakita ko sa buhay ni Apostol Pablo. Na nung una, walang masama na ipakilala niya na siya'y apostol. Sa lahat ng mga namimit niya, sinasabi niyang siya'y apostol. Guro, tagapagturo. At marami siyang nagawa, mga mahal kong kapatid. Sa excitement niya, sa Panginoon at sa ministry na ibinigay sa kanya, napakasipag ni Pablo. Sinipagan niya. Andun yung tinatawag na virtues. Yung kagalingan, pinaghusay niya kanyang gampanin. Mga mahal kong kapatid, ang Panginoon nagpasimulang magturo sa kanya, magbigay ng mga heavenly vision, makaranas ng pagre-reveal ng kalooban ng Panginoon at nagpasimula siyang makapag-establish ng church. Ang unang 5 na-establish niyang simbahan, sa first stage ng kaniyang growth, 5. Yeah, sulat niyo. At ito ay naging bunga niya sa kanyang first missionary. So 3 beses, halos si Pablong nag-missionary, mga kapatid. 3 beses siyang umikot. Not to the world, but to the Europe. Hindi niya naikot ang buong mundo. Dahil kung naikot niya ang buong mundo, baka meron siyang na-establish na simbahan dito sa Pilipinas. Pero more on Europe lang siya. At dulong bahagi ng Asia. Yung katabi lang ng Europe. So ang unang 5 iglesia na kanyang na-establish sa kanyang first missionary, sa unang bahagi ng stage ng kanyang pagiging Kristiyano apostol, ay ang Galacia. Kaya malinaw na ito yung kanyang unang sinulatan. At meron pang mga iglesia na nababanggit sa kasulatan na hindi na siya sumulat. Ang mga sumunod pang na-establish niya sa kanyang first missionary outreaches or pag-outreach ay ang Antioch, ang Iconium, ang Lystra at ang Derbe. Basahin niyo ang Bible, sa mga sulat niya, mababasa niyo ang mga church na ito. Antioch. Nababasa niyo ba ang Antioch sa Bible? Yes. Ang Iconium. Yes. Derbe. Lystra. Yeah, mga na-establish niyang simbahan na yan. Na hindi lang niya nagawan ng sumulat, kumbaga general na, kapag sumulat siya sa Korinto, nababanggit niya ang ilang mga churches at ipinapaikot na lang yung kanyang sulat. So sa first stage, mga mahal kong kapatid, nagpasimulang mag-establish si Pablo ng mga iglesia. Sa kasipagan niya, nung unang panahon, nung siya'y nabubuhay, dahil sa pagiging dakilang apostol, na nilakipan ng himala, ng tanda, yung pagiging apostol niya ay hindi basta-basta, hindi ordinaryo yung kanyang pagkatawag, sapagkat merong dakilang testimony. Na along the way, papuntang Damasco, na-meet niya ang Panginoon sa liwanag, na mas matindi pa sa sikat ng araw, sa katanghaliang tapat, meron siyang tinig na narinig, nakausap niya mismo ang Panginoon, nabulag siya, at pagkatapos na may pag-pray siya ng isang lingkod din ng Panginoon, nadilat ang kanyang mga mata. At siya'y napuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang mangaral at mang-ibanghelyo. At habang ginagawa ito ni Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, nandun yung confidence niya. Andun yung excitement niya at sinasabi niyang, ako ay apostol ng Panginoon. At magandang bagay yun, nasabihin natin, ako'y Kristiyano. Amen. Yung sinasabi natin na ako'y Kristiyano with confidence, na alam natin na pinatawad tayo sa ating kasalanan. Hallelujah, na may nabago sa buhay natin. Na nung una tayong mabautismuhan,
nailubog sa tubig sa pagsisisi. Sinabi sa atin na nagbautismo sa atin o yung nag-Bible study sa atin na kapag nagpabautismo ka, ipapatawad sa iyo lahat ng kasalanan mo. Lahat ng nagawa mong mali, ipapatawad ka. Lahat ng kasalanan na naiisip mo, inalala mo lahat ng mga ginawa mong mali, inalala mo paglubog mo sa tubig. Malinis ka na. Wala na yung conviction, wala na yung kabigatan, wala na yung burden na para bang, salamat sa Panginoon, Kristiyano na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Pero ang tanong, nung magpabautismo ka ba at nang magsisi, nawala ba yung mga ginagawa mong mali? Mamaya makikita natin yan, mga mahal kong kapatid. Pero napakasarap maging Kristiyano. Napakasarap na magamit sa ministry, mga mahal kong kapatid, with confidence. Amen. With confidence. Sa mga nasa ministry, sa mga nagsisimba, sa mga mananampalataya, bilang Kristiyano, bilang believer, be confident. Kristiyano ka. Pero kadalasan, pag nagpapatotoo tayo, sinasabi natin, salamat sa Panginoon, Kristiyano na ako. Salamat sa Panginoon, binago niya ako. Andun yung salamat, di ba? Pero may kadugsong lagi yung iba na, hindi na ako kagaya ng dati at hindi na ako kagaya ng iba. Marahil may mga nabago, may mga naalis sa atin, yung mga major thing na ginagawa natin, yung mga dating ginagawa natin sa labas, ang hindi pa tayo mananampalataya, naalis. Yung mga sister natin, nagsusuot ng tamang suot, dati naka-short, naka-pantalon, pero naalis yon. Yung mga madaling makita nating ginagawa dati sa mundo na nabago, madali nating sabihin na salamat sa Panginoon. Pero ang pagtingin ng Diyos, mga mahal kong kapatid, wala ito sa laki o liit ng ating mga pagkakamali o kasalanan. Lahat ay tinitingnan ng Diyos. Kahit kasing piraso lamang ito ng dust. Walang pagkakaiba yung kasalanan natin, yung mga maling ginagawa natin dati, na nakikita at alam natin sa mga bagay na napakaliit na. Pag pinag-usapan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mula yan sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At ang tingin ng Diyos dyan, iisa lang. At kadalasan sa unang bahagi ng ating paglilingkod, nakikita natin yung pagbabago natin. With confidence and excitement sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Nitungo tayo sa stage 2. 1 Corinthians 15:9, tingnan natin. Yung binasa natin. Andito yung stage 2 natin, 1 Corinthians 15:9. Basahin natin sa JNV, Sir Meraan. Or JNT. Sabi diyan, for I am the least of all the apostles. I do not even deserve to be called an apostle. Ito na, yung pagbabago. Kailan na isulat ang mga taga-Korinto? 62 AD. I'm sorry. Naisulat niya, ito ay nung 53 to 55 AD. Pero dito sa lista ko, naisulat niya ito noong 53 AD. Yeah. So, yung pagitan ay halos 3 years. Of 4 to 5 years. Makalipas yung ilang panahon. Sabi ni Pablo dito sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili, for I am the least of all the apostles. I do not even deserve to be called an apostle. So nakita niyo yung diferensya, mga mahal kong kapatid. Nung una, sa pagpapakilala niya, ako'y si Pablo na apostol. Pero later on, habang lumalago siya, nakasama ang Panginoon, habang nagre-reveal ang Panginoon ng kanyang kalooban, ang hiwaga ng biyaya, lalong-lalo na, habang unti-unting lumalalim si Apostol Pablo sa pagkakilala sa Panginoon at nakikita niya yung kanyang sarili.
Habang lumalago pa lang isang tao at tumatagal sa paglilingkod, mas nakikita niya yung mga bagay na hindi tama sa kanya. Alam niyo yung isang ilawan, mga mahal kong kapatid, kapag ang isang kwarto madilim at linagyan mo ng konting liwanag, ilang ilaw lang yung sinindahan natin, may makikita kang object diyan. Kung madumi pa yung lugar na to, yung makikita natin yung mga malalaking basura. Tama ba? Yung mga kalat, yung mga disorganized, yung mga nakatiwangwang na yan, yung mga kaguluhan, madali nating makita. Pero yung mga tiny details, yung mancha, yung pagkakaiba ng kulor, yung mga itim-itim na yan, yung sapot, yung mga alikabok, hindi nyo yan makikita. Pero ngayon na halos nakasindi lahat ng ilaw, makikita natin yung halos detalye sa paligid. Pero hindi pa yan yung totoong liwanag. Dahil kung meron tayong hawak dito na maliwanag na tututok lang tayo sa isang bagay, mas makikita natin yung detalye doon sa lugar na yon. Ano nakikita niyo? Ibig sabihin, habang lumiliwanag ang pagkaunawa natin sa kalooban ng Diyos, at habang naiintindihan natin ang plano at layunin ng Diyos sa buhay natin, ano man yung nagawa natin, gaano man tayo katagal na sa pananampalataya, mas nakikita natin ngayon yung bawat detalye sa buhay natin na kinakailangan pa ring ayusin ng Diyos. Katingnan niyo si Pablo, mga mahal kong kapatid. Ano ang sulat niya sa mga taga-Korinto? Lahat pagtuturo, lahat correction, na nagawa niyang ituro ang mga bagay na ito dahil siya mismo yung unang naka-experience. Yung pagtutuwid niya sa mga mananampalataya, sinasabi niya ito dahil karanasan niya ito mismo. Yung Roma na naisulat niya, hindi natin isinama dahil wala yung punto natin sa mga scripture na nandito. Pero kung titingnan niyo yung Roma, halos sa kasunod ng mga sulat niya, panglima ang Roma, dito niya sinabi na yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Nagawa, sabi ni Pablo na walang anumang mabuti na naninirahan sa akin. There is no good living inside me, in the flesh. Sa ikalimang sulat niya, nang sinusulatan niya ang mga taga-Roma habang tumatagal siya sa paglilingkod, mga mahal kong kapatid, ang nakikita lamang natin ay ang dakilang kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ang nakikita natin sa mga mananampalataya, sa mga lingkod ng Panginoon, yung kalakasan nila. Yung ginagawa natin, yan ay mabuting bagay, mga mahal kong kapatid. Pero along the way, lalong-lalo deep inside, na tayo lang ang nakakaalam, na meron tayong mga hinaharap na tayo lang ang nakakaalam. May mga bagay sa buhay natin na pribado, mga kakulangan, kahinaan, mga pagkakamali, na tayo lang ang nakakaalam, na tayo ang humaharap between us and the Lord. Na yung ibang mga tao, wala nang alam sa struggle natin. Pero nagagawa nating magpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayong awit kanina ng ating kapatid, Brother Gideon, magagawa ba nating sabihin ng Diyos ay mabuti? Sa panahon na nakikita natin yung mga failures, yung kaguluhan, yung kawalan, yung kahinaan, magagawa nyo pa rin bang sabihin, God is good? Pero ituturo sa atin ang awit na kinakanta natin, God is good all the time. All the time. In weakness, in trials, in any circumstances, in any situation, in weakness and in pain, God is good all the time. Pero sadyang likas kasi sa tao, mga mahal kong kapatid, na kapag nakitang isang kapatid na mahina at nagkukulang, nagkakamali, na-off tayo. Tama ba? Na nawawalan tayo ng respeto at pagkilala. Pero tingnan niyo si Pablo. Yung dating may confident na apostol siya, nawalan na siya ngayon ng respeto sa kanyang pagiging apostol, sa kanyang sarili mismo. Ano sabi ni Pablo? For I am the least of all the apostle. I do not even deserve to be called an apostle. Yung mataas na pag-regard niya, pag-respeto niya na siya apostol ng Panginoon, nga sabi niya, hindi nga ako tapat tawaging apostol.
O tayo bilang mga Kristiyano, mga mahal kong kapatid, napakagandang ipagmalaki natin na Kristiyano tayo. Pero Kristiyano ka nga ba talaga? Kristiyano ba talaga tayo? Araw-araw, oras-oras. Naiintindihan niyo ba yung punto natin, mga kapatid? Madaling sabihin, hindi tayo kagaya ng ibang Kristiyano. So-called Christian ang tawag natin. Pero ang tanong, may confident ka ba bilang Kristiyano kapag nakita mo ang iyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos sa mga kakulangan at kahinaan na meron tayo? Kaya habang lumalao ng panahon at habang tumatagal tayo sa pananampalataya, mas nakikita natin yung need natin sa Panginoon. Mas nakikita natin na dapat mas lumaki ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo ang lumaki. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, hindi tayo dapat yung lumalaki. Yung nagmamataas. Di ba? Habang ang salita ng Diyos ay naahayag sa atin sa biyaya at tulong niya, mga mahal kong kapatid, dapat na mas makita natin ang biyaya ng Diyos ay sumasagana. Kaya nga sa sumunod na sabi niya, kung babasahin natin, verse 10, Sir Mary Ann, but by God's grace, I am what I am, and the grace that He gave me was not without effect. Sabi ni Pablo, sa biyaya ng Diyos ako ay ako, at ang biyaya ng Diyos ay hindi nawalan ng epekto sa akin. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, sinusubukan nating gawin ang mga bagay na ayon sa Kanya. Nung una, may excitement pa. Laging maaga. Pero habang tumatagal, nakikita natin yung mga kahinaan natin, yung mga kakulangan natin, pero ang nangyayari kasi, nawawalan tayo ng gana. Nanlalamig tayo sapagkat iniisip natin parang wala namang palang nagiging pagbabago sa akin. Sa kabila ng matagal na ako sa ministry, marami na akong nagawa, marami na akong naintindihan. Bakit ganito pa rin ako? Bakit may mga bagay pa rin na nagpapahirap sa akin? Bakit may mga bagay pa rin na kabigatan? At ang resulta, mga mahal kong kapatid, nawawalan tayo ng gana. Pero si Pablo, hindi gayon yung kanyang naranasan. Nang makita niya ang kanyang sarili habang lumalago sa pananampalataya, na nakikita rin niya ang kanyang pangangailangan ng higit sa biyaya ng Diyos, lalo siyang kumapit sa Panginoon. Hindi nagbigay ng kawalan ng gana yung kanyang mga kakulangan at kahinaan para lumayo sa Diyos o para hindi gawin yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Normal na makita ang kakulangan, ang mga pangangailangan. Pero kung paanong si Pablo nagpatuloy sa biyaya ng Diyos, ang kanyang pinananganan, ang kanyang pinanghawakan, ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanyang buhay. Amen. Sino dito sa atin na nakakaranas, mga mahal kong kapatid, na kapag nakita na ang pagkukulang, ang kahinaan, ang mga pangangailangan, sa iyong sarili o sa iba, nawawalan na ng gana. Lalo sa iba. Diba, kapag meron tayong kapatid, kasama natin sa ministry, sa musicians pa, kapag nakita natin yung isang kapatid na nung una nagsusumikap, o kaya nagsusumikap pero may kahinaan, ganito yung kanyang ugali, ganito yung kanyang paraan, matampuhin, mainisin, magagalitin, naapektuhan tayo. May mga pagkakataon na it's either yung isa yung gusto nang bumitaw sa ministry o yung kasama niya sa ministry ang bibitaw na. Sabi na, 5 years na yan. 10 years na yan na tumutugtog, ganyan pa rin. Nakakawalang gana. Bilang tao, ganun talaga yung mafe-feel natin, mga mahal kong kapatid. Nature sa tao na makita yung mga irritation na bagay. Pero sana makita natin ang grasya ng Diyos dito. Makita natin ang biyaya ng Panginoon na habang tumatagal pala, tingnan niyo si Pablo, from
being proud, being confident as an apostle. Now, ano sabi niya? Itas natin ulit, Sir Meron, sa verse 9. For I am the least of all the apostle. Nung una, itinataniyag niya kanyang sarili. Marami daw siyang nagawa, mas marami siyang nagawa sa mga apostoles, pero ngayon, siya daw yung pinakamababa sa lahat ng naging apostol ng Panginoon. At hindi nga daw po siya karapat-dapat tatawaging apostol. Kaya tayo bilang Kristiyano, ipalagay natin, kagaya tayo ni Pablo, nasasabihin natin, I am the least of all the Christian here. Ako minsan nagbubulay ako, mga mahal kong kapatid, iniisip ko, ako siguro ang pinaka walang kwentang pastor sa lahat ng pastor. Yeah. Saksi ang Diyos. Kapag nakikita ko na ang mga bagay-bagay at nakikita ko rin ang mga pastor na napakarami na ng achievement, sabi ko, ako siguro ang pinaka walang kwentang pastor sa lahat ng pastor. Pero nung una, di ba, pag nangaral tayo, automatic camp meeting ka agad. Gusto natin yung spotlight. Yeah, dumating din sa punto na kapag naitoka ako na mag-short or mag-preach sa camp meeting, gustong-gusto ko. Parang ang lakas ng tibok ng puso ko, yung excitement. Pero ngayon, iba na. Dahil habang lumalaon at tumatagal ang panahon, mas nakikita din natin yung responsibility natin sa ginagawa natin. Na mas magiging malaki yung pananagutan natin sa harapan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pangatlo tayo, to save time. So yung ikalawang bahagi natin, yung sa mga nagno-note, para maisulat niyo, si Pablo, seeing himself among the other apostle. At kung sa atin yan, seeing ourselves among the other Christian, sa mga minister, co-workers, nakikita natin yung ating sarili sa iba at pwede nating sabihin na mas mababa ako sa kanila. Sa mga musicians, huwag niyong iangat ang inyong sarili. Andun yung confidence sa biyaya ng Panginoon, pero lagi niyong tingnan ang inyong kapatid na mas worse ka sa kanya. Dahil kapag ganyan yung naging kaisipan natin, mga mahal kong kapatid, lahat tayo magtutulungan dito. Mas magaling siya sa akin. Mas may wala akong kwenta. Akala nila malago ako, pero pagdating sa bahay, ganito, pag nagsosolo ko, ganito, ganyan. Isa din ako sa may kahinaan. Na kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ako makakapagpatuloy. Kaya sa walang mga ministry, tingnan nyo, co-Christian, co-believer. Tingnan nyo yung inyong kapatid. Marami man kayo nagawa, marami man kayong na-achieve, wala man kayong absent. Lagi nyo pa rin tingnan ang inyong sarili na I do not even deserve to be called a Christian. Nasusundan ba, mga kapatid? I am the least among the Christian. Sa inyo. At sa mga co-minister naman, I am the least among the co-minister or co-worker. Then tungo tayo sa stage 3 ng buhay ni Pablo na inirelate natin sa ating sarili. Ephesians chapter 3. Sulat na ito, 60 AD. So after 7 years, sumulat siya sa mga taga-Epheso. Chapter 3, verse 8. Yeah. Sabi ni Pablo, pang ilan nga yung Epheso sa sulat niya, tingnan natin yung chronological order. Ang Epheso ay pang-pito sa naisulat niya. Yeah. Ikapitong sulat niya ito at naisulat niya nung 60 AD. Sabi na Apostle Pablo, verse 8, I am less than the least of all God's people. Yet God gave me this privilege of taking to the Gentiles the good news about the infinite riches of Christ. Sa KJV nga, Sir Mary Ann. Sabi diyan, and to me, who am less than the least of all saints, is this grace given,
that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ano ba yung tutukoy niyang kayamanan ng ating Panginoon? Yeah. Kung meron siyang binanggit na kayamanan ng Panginoon dito sa Episo, ang kayamanan ng kanyang abag at awa. Atras natin sa chapter 2, Sir Mary Ann. Sa chapter 2 ng Episo, ano yung tutukoy niyang kayamanan dito? Verse 6 na lang. O verse 5. Tala natin sa verse 4. Sabi sa verse 4, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace ye are saved. It has raised up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, not only sa time niya, kundi sa mga panahon pang darating, even up to this day, sabi niya, that in the ages to come, He might show the exceeding riches. Alin yung mayaman? Na pinagkatiwala sa Kanya na kayamanan? Ang biyaya ng Diyos. The riches of His grace in His kindness toward us, sa ating mga tao, through Christ Jesus. Kapag dating sa chapter 3, nung ipinapakilala niya ngayon ang kanyang sarili, balikan natin. Sabi niya, unto me. Tingnan niyo muna sa verse 7. Verse 7. Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by effectual working of His power. So ginawa siyang ministro, sabi niya. At bilang apostol, then verse 8, hindi na lang niya nakikita ang kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat, o sabi natin siya pinakamababa sa mga apostoles. In general na ngayon, sabi niya, unto me who am less than the least. Sa GNT nga ulit, I am less than the least of all God's people. From being confident as an apostle, sa unang stage ng kanyang buhay, very proud siyang sinasabi, apostol ako. Meron akong vision. Nakausap ko ang Panginoon. Ganon tayo sa una. Yeah. Pero later on, along the way, sa kanyang paglilingkod, habang lumalalim siya sa pananampalataya at lumalago sa Panginoon, mas nakita niya ang pangangailangan niya ng biyaya ng Diyos. Kaya dito sa ikatlong bahagi, mga mahal kong kapatid, sabi ni Pablo, I am less than the least of all God's people. Nasundan nyo ba? Nasusundan natin yung pattern? Dumating yung araw na sinabi ni Pablo, Tagalogin nga natin, Sir Mary Ann, ang bahaging ito. Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal. Kaya mga mahal kong kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Sino man tayo, ano man tayo, yung kalagayan natin, baguhan ka man, o matagal lang nag-i-struggle sa pananampalataya, o matagal lang maayos ang ginagawa sa pananampalataya, sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo dito. Lahat nakinabang at makikinabang at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Pero sana maranasan natin yung first part na excited tayo. Kasi napakasarap na meron tayong kasamang excited sa gawain. At wag din sanang mawawala yung excitement kahit matagal na. Habang tumatagal kasi excited pa ba kayo? Ano kung 10 years ka na, puro na problema yung nakikita mo. Yun at yun ang makikita mo mukha. Mawawala talaga yung init, yung alab, yung kasiyahan. Minsan iniisip ko, pag dumating yung araw, nung mga nakaralang, nagbubulay ako, kaya after 5 years, kung hindi pa babalik ang Panginoon, ang kapatid kang ito nandito pa. May mga nawala, may mga umalis, pero may mga nagstay. At hindi natin masasabi, especially to the young people, Brother JM, di ba? Si Brother Joshua, Brother John D. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila.
Si Brother Itoy, Brother Virgilio, o sa mga sister natin na nandito, mga estudyante. May mga umalis, may mga hindi nakapagpatuloy at nagbubulay ko kung ang kapatid kang ito, after 5 years, hindi pa magra-rapture, andito pa kaya to? Sana andito pa tayong lahat after 5 years. Sa biyaya ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Kaya yung pangatlong stage natin, lower than all believers. Seeing ourselves lower than all believers. Yeah. Bagamat lahat tayo nagpupursige, i-attach natin yung pinag-aralan natin nakaraan. Pinisipagan natin, hinuhusayan natin ang paglilingkod. We try our very best. Pero dapat pala nating makita na mas gumagawa yung isa. Yun na yung pinaka-the best niya. Nasundan niyo ba? Huwag mong ikukumpara yung sarili mo na nagpapagalingan o nagpapatagalan o sa laki o ginagawa sa ministry, kundi kung ano yung nakikita natin sa ating kapatid, tingnan natin na yun na yung pinaka-best niya. At yung pinaka-best niya, mas the best sa'yo. Nasundan niyo ba? Kaya lang, pag nakita mo kasi yung best mo, alam ba ako, ang best ko preacher, pastor ako, at tinignan ko yung best ninyo, magiging mababa talaga yung tingin ko kasi hanggang ngayon, believer pa rin kayo, walang ministry. Pero bilang believer, yun na pala yung buong effort mo. Na hindi ko nakikita, na itong brother pa lang ito, itong sister pa lang ito, ay, yun na yung effort niya. At sino tayo para ibaba yung tingin natin sa isang kapatid na yun na yung effort niya. Nasusundan niyo ba? As long as ang isang kapatid ay nagpapatuloy na merong effort na ginagawa, ano man ang kanyang ginagawa, ang pangatlong bahagi natin, mga mahal kong kapatid, habang lumalago pala tayo at nakikita ang kalooban ng Panginoon, mas lumalaki, lumalawak ang pangunawa natin sa isa't isa. Kaya maaabot natin yung brotherly love yung brotherly kindness. Nasa knowledge pa lang tayo, pangatlo. Dadaanan natin yung temperance, patience, godliness, and brotherly kindness. Dapat nasa brotherly kindness na tayo. Lord willing, aabutin natin ang brotherly kindness. Alam mo ba kung bakit? Natural type is spiritual. Patawarin ako ng Panginoon sa ilalarawan ko. Patawarin nyo rin ako. Sa mga mahilig mag-basketball, mga brother natin. Nasundan nyo ba yung balita kahapon, noong isang araw? Sino ang updated sa NVA? Taas ang kamay. Ayan, ang mga brother natin. Na-trade na ba si Lebron? Sinong nanonood kay Lebron? Yung mga nandito sa harap, parang nahiya kayo magsabi Na-trade na po si Lebron. At ito daw yung huling decision niya. Sabi niya, this is my last decision. At ibibigay ko ang aking talento sa place of brotherly love. Feli. Kaya, ay, nga pala no. Doon ko na-realize na ang pangalang Philadelphia, 66ers. Sixers, ay ang pangalan ay Philadelphia. Ngayon ko lang naintindihan na, biblical pala. At doon na-trade si Lebron. At tingnan nyo sa Twitter nyo, sa Facebook nyo. Ang tawag dyan ay brotherly love. Kasi wini-welcome siya ng mga tao, nagkakagulong mga tao ngayon, sabi ng mga tao, Bron, welcome to the city of brotherly love. Pero ako, ang nakita ko, kasi may isang pastor nangaral dati sa camp meeting, kung ano yung nangyayari sa sanglibutan, natural type is spiritual. At naalala ko lagi yung example na yon. Kaya kung yan ay nangyari, sikat si Lebron sa buong mundo, tinitingala ng mga tao, dumating sa isang narating niya ang pinakamataas na pagkilala, pagpaparangal, the greatest athlete of all the centuries. Then ang mga Kristiyano ngayon, bago ang pag-agaw, bago yung charity, yung agape love, ay maaabot natin ang brotherly love.
Because natural type is spiritual. Lord, tama naman po yung yung punto ko. Yung basketball nga lang yung in-example ko. Pero anong gusto kong sabihin, mga mahal kong kapatid? Ang brotherly love ay pagmamahal sa kapatid na walang kondisyon. It is understanding. Kaya nga nadaanan mo na yung patience, yung temperance. Kung nadaanan mo na yung pagtitiis, yung pagpipigil, makakaabot ka sa brotherly love. Nasundan nyo ba? Kaya kapag nakita natin ang ating sarili na habang tumatagal at lumalago, mas nakikita natin yung best ng iba kumpara sa nagagawa natin sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. So from being blessed sa mga ka-co-minister mo, co-workers mo, co-Christians, then sa lahat na. Isama mo na yung ibang mga simbahan. Minsan, tinataas natin yung Nabwat Church. May mga kapatid na salamat sa pagkilala nyo kay Brother Ryan. May mga nagsasabi na mas okay si Kuya Ryan. Pero now, tingnan natin yung ibang pastor na mas nakakahigit sa atin. Tingnan natin yung ibang mga believer as long as they try their very own effort to serve God. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. And may the Lord help us, mga kapatid. The stage 4 tayo. The same time. From being an apostle to being the least among the apostles, then the least among all the believers around the world. Now, tingnan natin ang huling yugto ng kanyang buhay. Sa stage 3, mga mahal kong kapatid, para idagdag natin. Sa stage 2, di ko nabanggit, sa stage 2, para lang sa pag-aaral at sa nagno-note. At sa stage 2, natapos na ni Pablo yung kaniyang second and third missionary. At ang mga na-establish na ditong simbahan ay mga major churches. Sa pagtatapos ng kanyang second missionary at sa kalagitnaan ng kanyang third missionary, ay na-establish niya ang Pilipos, Thessalonica, Corinto, at ang Episo. At kasama sa mga na-establish niya na hindi nagawa ng sulat ay ang mga taga-Berea at ang Athens. So, na-establish din pala niya ang Church of Athens at ang Church of Berea. So, ang dami na niyang na-establish, yung mga major outreaches niya, mga mahal kong kapatid. Mas marami siya sa mga na-establish kumpara sa ibang mga apostoles. At mas malawak yung kanyang naikot kumpara kanila Apostol Pedro. Pero nagawa pa rin niyang sabihin, I am the least among all the apostles. Lalo naman tayo na walang halos nagawa. Sino tayo para magmapuri sa Diyos? Ano man yung nagawa natin, maliit man o malaki, mas titingnan natin yung nagagawa ng iba. Pinagsusumikapang gawin ng iba. Then last stage tayo. 3 years bago siya pugutan ng ulo. 64 AD. 62 to 64 AD na isulat niya ang unang sulat niya kay Timothy. Then 67 AD. June 29, 67 AD. Pinugutan si Pablo. Ayon sa datos, sa record. Pero tingnan niyo ang huling sulat niya. Isa sa mga huling sulat niya at ito'y very personal. Hindi na para sa pangkalahatan, kundi personal na nagtatagubilin siya. Sabi dito sa unang sulat niya kay Timothy, chapter 1, Sir Marian, verse 15 to 16. Yan na yung binasa nating teksto kanina. Pero basahin natin sa GNT. Sabi sa GNT, Sir Marian, diyan kasi I am cheap. Sige, kumpara natin. Ano muna? I-KGB mo muna.
KGV. Yan. Then mamaya JNT tayo. Okay, dyan na lang para may compare natin. Sabi sa KGV, this is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sinners. Kasama ang foolish virgin, righteous people, borderline believers, not only the bride, but to all the sinners that need salvation. Sabi niya, pumarito si Kristo para iligtas ang lahat ng makasalanan, of whom I am chief. Ako ang Pangulo sa Tagalog din sa JNT. This is a true saying. To be completely accepted and believe, Christ Jesus came into the world to save sinners. I am the worst of them. Nakita niyo ba, mga mahal kong kapatid, paano siya sumulat sa mga mananampalataya? Paano niya ipinapakilala ang kanyang sarili? Ang nangyayari sa atin, ito bilang tao, kapag nagpakilala na tayo, lahat halos ng na-achieve natin nandyan. At isa sa ikanagigrib ko ngayon, kabuti nga itinigil natin. Isa sa ikanagigrib ko, kapag nakakakita ko ng Facebook post na mas malaki pa yung picture ng pastor doon sa message na gusto niyang ipaabot. Halimbawa, merong ipinost na, halimbawa ako, si Brother Ryan, kagaya ng ginagawa din natin, yung mga kapatid natin gumagawa ng social media natin. Halimbawa, sinabi ni Brother Ryan na, in the beginning, is the Word was with God, the Word was God. Ikinote ko lang naman yung John 1:1, tapos may paraphrase sa baba, nakalagay doon, Pastor Ryan, dati nalagay pa rin, apostol, prophet, at kung ano-ano pa. Isama natin yung lahat ng pwedeng mailagay ng tao. Then yung picture pa, ang laki. So alin yung makikita ng tao? Yung picture o yung salita ng Panginoon? Nasundan niyo bang ibig ko sabihin? Both denomination and message believer may mga ganon. I-grib natin yon dahil mas naitataas yung tao. Pero ang naranasan pala ni Pablo, mga mahal kong kapatid, along the way, habang nakikita niya ang kanyang sarili, malapit na sa kamatayan, kumbaga, veterano na siyang missionary, elder of the elders, teacher of the teachers. Pero ang pagkukumpara niya ngayon sa kanyang sarili, pinakamalala siya sa lahat ng makasalanan. Bakit niya masasabi yun, mga kapatid? Bakit umantong si Pablo sa kaisipan na mas nakita niya ngayon ang kanyang sarili na pinaka-worst? Kaya nga yung mga taga-Korinto, di ba, sinulatan niya, sabi niya, mayroon siyang tinik sa laman. Nag-struggle si Pablo, nakita niya yung kanyang kahinaan, na meron siyang ipinaglalaban, pero hindi inalis ng Panginoon. Bagkus pa ang sinagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Habang tumatagal kasi tayo, marami tayong naiintindihan, marami tayong naririnig, marami tayong naunawaan, tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero nakikita rin natin gaano karami ang mga namimiss natin. Pati yung mga kaliit-liitang bagay na gusto nating magawa na hindi natin magawa, kasama na ngayon sa nakikita natin. Nasundan nyo ba, mga mahal kong kapatid? Na dati, nung nagpapasimula ka pa lang, ang isa lang ang gusto mo noon, kasi ka nagpabaptize, magsisimba ka ng Kristiyano. Hindi pa itinuro yung tithes, yung offering, yung pledges. Hindi pa naituro yung mga dapat gawin. Hindi ka pa naglilinis sa church. Hindi ka pa tumutugtog, wala ka pang ginagawa. Hindi mo pa naririnig na bawal yan, bawal ang ganito. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan natin ang salita ng Diyos. At habang naririnig natin ang salita ng Diyos, mga mahal kong kapatid, mas lalo ring lumalaki yung pananagutan natin. At lalo nating nakikita yung pangangailangan din natin ng biyaya ng Diyos. Dahil kung hindi sa biyayaan niya, hindi natin ito magagawa. Sana mas lumaki yung pagtrato natin sa bawat isa na anuman yung kakulangan at kahinaan
ng bawat isa sa pagitan naman ng mag-asawa. May iwasan na ang kaguluhan between the husband and wife kapag ang makikita natin ay ang biyaya ng Diyos na gumagawa. Malilimitahan na yung inis, yung pikunan, yung hindi pagkakaintindihan ng mga co-minister, co-musician, co-backup, co-workers, co-believers. Dahil mas nakikita ngayon ang biyaya ng Diyos. Yan ang gusto ko iparating, mga mahal kong kapatid, na habang tumatagal tayo, dapat mas lumawak ang pangunawa natin. Na mas maging mabiyaya tayo sa kasama natin. Huwag na tayo tumingin sa labas. Dito na lang sa atin. Bagamat i-exercise natin yan sa labas, pero mahirap gawin yon. Dahil hindi naman natin sila kasama, pero tayong magkakasama dito. Ang batayan ng growth, isa sa batayan ng growth, ay hindi yung marami ka nang nagawa. Ang batayan ng growth, mga mahal kong kapatid, ay ang pagpapakumbaba. Ang humility, na mas nakikita mo ngayon yung kakulangan mo, yung kahinaan mo, na kinakailangan pa rin punuan ng Diyos. Marami ka mang nagawa, marami ka mang nailagay, at ilang porsyento na lamang yung kinakailangang punan ng Diyos sa'yo, yun pa rin ang dapat mong makita. Hanggat merong paglalagyan ng Panginoon, hanggat hindi ka kompleno, hanggat hindi ka puno, yun ang dapat mong makita. Ang nangyayari kasi sa atin, kapag meron na tayong laman, doon tayo nakasentro. Tama ba? Yung isang tao na tumanggap ng ganito, ganyan, doon na siya nakatingin. Pero yung pangangailangan na kinakailangan pang punan, katingnan nyo ito, mga mahal kong kapatid. Halos lampas sa 3/4 yung lagay. Ang makikita nyo yung laman, di ba? Pero yung natitirang bahagi, hindi nyo na yun mapapansin. Tama ba? Ang mapapansin na lang natin yung kanyang laman, at dito na tayo nakasentro sa laman, pero yung maliit na bahagi na kinakailangan pang mapuno, kung yun ay nandito pa sa ins na to, hindi na natin yun mapapansin. At ganoon ang kalagayan ng tao doon nakatingin sa mga bagay na nagawa niya, sa pagsusumikap niya, walang masama doon. Ibigay natin ang lahat ng effort natin sa Panginoon at tingnan natin ang bawat isa na mas ginagawa yung effort nila, pero tingnan din natin kung ano pa yung pangangailangan natin na gagawin ng Panginoon sa atin. Amen. Nais ko bumasa ng quote, mga kapatid. Then we will close. Bibigyan natin ng daan ng meeting so 11:30. Sabi ko nga sa mga elder natin, mga deacon natin, rather, papaikliin ko lang to save time para sa meeting. Hindi pala meeting, announcement natin. Para sa announcement. So parang meeting na rin yon. Basta tayo ng quote, Sir Mary Ann, yung first quote natin. Last two quote, then we will close. 1963, sa paksa niyang God hiding Himself in simplicity, na revealing Himself in the same, sabi ni Brother Branham, God in simplicity, He does the same thing. The way up is down, always. Humble yourselves. Don't never say, well, I got this in that. Sabi ng propeta, wag na wag mong sasabihin. Itas mo, sabi yan, wag na wag mong sasabihin na nakuha ko yan. Na-achieve ko to, na-achieve ko yan. Akin to, akin yan. Sapagkat sabi ng propeta, you ain't got nothing. Kaya iwasan natin yung lagi nating sinasabi na, ginawa ko to, nagawa ko to, gagawin ko to. Sabi ni Brother Branham, wag na wag nating sasabihin yan dahil wala tayong anumang nagawa sa sarili natin. Bilang tao kasi, di ba, lagi nating masasabi na, gagawin ko to, ginawa ko yan, nakaya ko yan, kaya mo rin. Pero sa una, with confidence, di ba? Pero later on, kapag nakita natin yung mga bagay pang ipinapahayag ng Panginoon sa atin, makikita natin yung mga kakulangan pa natin. Sabi ng propeta, don't never say, well, I got this in that. You ain't got nothing. Just remember, if you got the grace of God, yan pala ang dapat nating makuha. If you got the grace of God, just be thankful for it and be humble for it. See? Just keep humbling
yourself. So kung meron kang dapat na makuha, mga mahal kong kapatid, at dapat nating ma-appreciate ang biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Last quote. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, tiyak, wala na tayo dito. Kaya inawit natin kanina yung awit na sa biyaya mo, magpapatuloy tayo. Dahil kung wala ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, it's either wala na tayo dito, o nagsasama-sama tayo dito ang laging merong inis, tampuhan, hindi pagkakaintindihan. At naway makatulong ito sa atin, kahit papaano, para ipalagay ang iba na nakakahigit sa atin. Sa paksa niyang Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, paragraph 45, sabi ng prophet, Jesus went along doing good, going to the poor and needy. He never made of himself any reputation. Did you ever think of that? He made of himself no reputation. The man that made an artificial tooth made a reputation for himself. But the one that made the real tooth made of himself no reputation. Ano yung tutukoy dito ng propeta? Yung mga invention ng mga tao. Nung isang araw lang, pinapanood ko yung interview kay Elon Musk. Ipinagmamalaki ni Elon Musk. Na kung hindi pa magra-rapture, mga kapatid, ano sabi ni Elon Musk sa ABC News? By 2036, wala nang pera. At wala nang mga workers na magtatrabaho sa government. Kasi si Trump at si Elon Musk magkaibigan na yan. Ang magtatrabaho daw by year 2036, mga robot na sa Amerika. Kasabi nga ng reporter, paano mabubuhay ang mga tao? Saan sila kukuha ng pagkain kung wala ng trabaho ang mga tao at iti-take over ng robot, ng AI? Sabi naman ni Elon Musk, gagawa ng programa ang gobyerno para magkaroon ng ayuda ang mga tao. Pero mahirap yan, mga kapatid. Sino si Trump? Maraming mga taong naitaas, nakilala, dahil sa kanilang mga nagawa. Yung naka-invento daw ng artificial na ngipin, nakilala. Pero yung gumawa mismo ng ngipin, hindi mo lang mabanggit na ang Diyos ang nagbigay ng ngipin ko. We thank the Lord sa ngipin natin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Gaano man kapangit yan, pasalamatan mo ang Diyos. Diba? Hindi kung kailan nakabrace ka na. O napalitan na yung ngipin mo at mas kilala mo pa yung doktor. Huwag naman nawang ganon. Pasalamatan natin ng Panginoon kung ano meron tayo. Sa pagpapatuloy, then the man made an artificial arm, made a reputation for himself. But the man who made the real arm made of himself no reputation. The way up is down. Always remember that. Be humble, be sweet and kind. Be creative. Let Christ be in you. Then, sa huling sulat ni Pablo, Filipos 4:13 sa church. Ang huling sulatan niyang iglesia ay ang iglesia ng Filipos. Sa verse 13, sabi niya, sa JNV tayo magtatapos, Sir Meran, verse 13. Sabi ni Pablo, sa huling sulat niya sa mga taga-Pilipos, ito yung conclusion niya sa lahat ng sulat niya. I have the strength to face all condition by the power that Christ gives me. Philippians chapter 4, verse 13. 1 minute before 11:40, Sir Marian. Habol. Philippians 4:13. Sa JNV or JNT, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives in me. Kasabi ni Brother Branham, manatili tayo sa kababaan at kapakumbabaan. I-relate natin yung sinabi ni Pablo na habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon, habang nagiging maliwanag sa atin ang kanyang kalooban, mas nakikita natin ang bawat detalye. Nasundan nyo ba? Mas nakikita mo yung bawat detalye ngayon sa buhay mo.
Kaya wala kang may pagmamalaki, wala kang may pagmamataas. At sabi pa sa atin sa pagtuturo ngayon, based sa mga scripture na binasa natin mula kay Pablo, ipalagay natin ang ating sarili na mas mababa sa lahat. Amen. God bless you all, mga mahal kong kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon.